Dear Lady Love TV. Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikalimang bahagi. Pagkasara ni Jake ng pinto, ay tinanong na ito ni Ella. Okay, nakapamaywang na umpisa niya. What are we going to talk about this time? Tinitigan lang siya nito. After a minute, he finally spoke. You are doing well with the pretending game. So, nandito pala ako for your compliment. Ngumiti si Ella. At aaminin ko, you really are beautiful. May sapi ka ba? Naningkit ang mga mata niya sa kakaibang pinagsasasabi nito. Napanganga si Jake sa reaksyon ng babae. Shouldn't this woman be flattered? Hello, si Jake Castello ang pumupuri dito. Ang pinakagwapo sa lahat ng Castello at minsan lamang siya pumuri ng tao. Seriously, tumawa pa si Ella. If you hate me, panindigan mo. Hindi yung bigla mo akong pupurihin ngayon. Hello? Heard to you. Ayoko ng complicated. Kumunot noo ang lalaki. We should play this game for real. Total, panghabang buhay na rin naman tayong nakatali dito. Kasal na tayo. She crossed her arms. I thought you'd torture me. I will. Nakangising sagot niya. Kapag umalis na sila. So, you are being nice kasi nandito yung family mo. He nodded. Napa-eye roll na lang si Ella. Great. I expected that. I am just worried na baka makipaglaro ka kay Buds. His eyes narrowed. Don't you dare? Buds, your cousin? Yeah. Umupo siya sa gilid ng kama. I don't know. Parang type ka nun eh. Don't tell me you are jealous. I am not jealous. Tiningnan ni Jake ang asawa. Damn, maganda naman nga talaga si Ella. I am just reminding you na pinsan ko siya at asawa mo ako. You seem so protective of your reputation. Tumabi sa kanya si Ella. Can you give me a good reason why? Everyone cares about their reputation, Ella. Sagot ni Jake. At kaya ako gustong maaga tayong nandito sa kwarto, dahil pagod na ako sa pagpapanggap. Naghubad na siya ng shirt kaya tumalikod agad si Ella. Grabe ka naman makatalikod. Natawa si Jake. Humarap ka dito. You are missing a good view here. Good view ka dyan. In the mood kang mang asar ano? Tumawa siya. I am just trying to lighten up the situation. Yaya Lumin is right anyway. I should be nice to you. Akala ko ba to torture mo ako? Dumapa si Jake sa tabi ni Ella. Let's just sleep. Sleep? Hindi ka nga nagtututbrush eh. Damn, toothbrushing. Muffled na yung boses ng lalaki dahil nakasubsob na siya sa mukha ng unan. Tumayo na si Ella. Sige, matulog ka na. Maliligo lang ako. Good. Iniangat ni Jake ang ulo para tignan ng asawa na papasok ng banyo. May bamango akong makakatabi. Kilala na kita, Jake. Napakamudi mo na nga eh. Pervert ka pa. Pervert? Wala pa naman akong sinasabing bastos ah. Sinarahan lang siya nito ng pinto. Natawa na lamang si Jake. Well, if we were to play with her heart for revenge, wouldn't that be nice? Very, very nice indeed. Ibabalik niya ito kay Stella ng luhaan. Natigilan siya kasi hindi niya gustong gawin yon. Hindi na pala niya ibabalik si Ella kay Stella. Ang magagawa na lamang niya ay paglaruan ng puso nito at i-enjoy ang laro. Maybe that small victory would satisfy him. Gising pa siya. Naisip ni Ella ang paglabas niya ng banyo ay nakataba si Jake sa paanan ng kama. Nakaharap sa TV at naglilipat ng channel gamit yung remote. Ang tagal mo naman maligo ah. Nilingon siya nito saglit. Nababad ka ba sa bathtub? Tama ang hula ng lalaki, kaya wala na lang siyang kinontra dito. Ayaw na rin naman niya ng arguments kahit sa maliliit na bagay man lang. Naka-bathrobe lang siya habang papunta sa cabinet. Pero nang madaanan niya si Jake ay kinapitan siya nito sa binte. Tumili siya at lumayo agad dito. Hahawa ka lang, sa legs ko pa talaga. Saan ka naman pupunta? Sa cabinet lang po no. Yung masahe ko. Nakatitig lang ito sa TV. Yumuko siya ng konti. Excuse me, masahe? I gave you a list this morning. My rules and regulations. Napaupo na lamang si Ella sa tabi nito.
Hindi pa ako bihis. Magmasahe ka na lang naman. You don't have to get dressed to do that. Ano? Excuse me? Asawa mo ako. Wow, may nag-e-enjoy yata sa pagiging asawa ko. Just do it. Angel nito. Kahit pa ako inaantok, kanina pa, yung masahe na lang ang nagpapahintay sa akin. She groaned, then pressed her fingers on his back. Ayan na ha. Pinatay na nito ang TV at inilapat ang gilid ng mukha sa unan. Harder. Diniinan niya. Harder. Diniinan pa niya. Harder. Harder ka ng harder dyan, hard na nga yun. Huwag kang maingay, baka kung anong isipin ng mga tao sa labas. She rolled her eyes. Green-minded ba sila? Ikaw ang green-minded. Wala naman akong sinasabi na kung ano. Tinatanong mo sa akin kung green-minded sila. Excuse me? Baka isipin nila nag-aaway tayo kaya ka sumisigaw. May iba pang bang rason para sumigaw dito? May laman ang sinasabi mo. Nakairap na sabi niya dito na nakikita ni Jake. So, I was wrong na naisip ko na isip bata ka. Tumawa ito. Hindi ka pala inosente tulad ng iniisip ko. Matulog ka na nga lang dyan. He chuckled lowly. I am trying. Babaan mo pa. Ibinaba ni Ella ang kamay niya sa lower back nito. He groaned. Good, good. Silence. Tumigil na siya sa pagmamasahe dahil akala niya tulog na si Jake. Nahihirapan ka ba sa position mo? You can just sit on my back. Hoy, never. She continued massaging him. Bahala ka. Mahina itong tumawa. Ewan ko ha, pero parang may iniisip ka na hindi maganda. Ako sa ni Ella. Hindi na ito nagsalita. Nakatulog din agad si Jake kaya nakapagbihis na siya at humiga sa kama. Ouch! Napadilat si Jake. Masama ang tingin niya sa paang nanipa sa kanya. Lokal-lokang babae, he thought. Baligtad ang higa at sinisipa ako sa mukha. Pagkaupo ay saka niya na-realize na siya pala ang baligtad ang pagkakahiga. Umayos siya ng higa at tumabi kay Ella. He held her close. Thankful siya na hindi ito tululaway tulad nung nakatulog ito sa plane. Niyakap na lamang niya ito. Makikisakay na lang siya sa mga pangyayari at i-enjoy ang pakikipaglaro sa babae. He slept again. Pagkagising niya ulit, una na lang ang yakap ni Jake. Nasaan na naman ang babaeng yon? Tanong niya sa sarili at nagmamadaling bumangon mula sa kama. Agad siya naglakad papunta sa terrace. Maganda ang view ng beach. He smiled until he saw people running along the beach. Ang mga bata, his cousins, at si Ella nakausap si Buds. Damn, nakatupis ulit siya. Gigil na sabi ng isip ni Jake. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Lumuhod si Ella sa buhangin nang mapuno na siya ng maliliit na timba ng tubig dagat. Kasama niya mga batang family members. Gumagawa sila ng sandcastle. Sumunod sa kanya si Buds na kanina lang ay kinakausap siya at niyayaya siyang lumangoy sa malalim. Tumanggi siya kasi nag-e-enjoy siya kalaro ang mga bata. Habang abala sa paggawa ng sandcastle, ay tumabi si Buds sa kanya. So, you like sandcastles better than swimming? Nakangising tanong nito sa kanya. Not really, sagot lang niya dito. Hindi pansin na nakatitig sa boobs niya ang lalaki. I just enjoy being with these kids. Wow, sarkastiko na wika ng binata. So, you are really embracing the role of a wife now. Napatitig siya kay Buds. Shouldn't I? I am married now, he sighed, and I regret letting that happen. What do you mean? Kunot noong tanong niya dito. Ella, patingala niya, she saw Jake. Damn him. Naaarawan ito. He looked heaven-sent, like an angel without wings na nakatrunks at topless. At, roar, napaubo siya. I mean, umiling siya. Hey, tumayo siya para harapin si Jake. Gayon din ang ginawa ni Buds. Hindi mo man lang ako ginising. Nakatitig sa kanya si Jake. Ayaw kitang estorbohin. Nakangiting sagot niya. Tsaka, ang saya kasi nila dito kaya bumaba na ako. Really? Tanong nito. Binalingan pa si Buds. In swimsuit talaga? You sound possessive. Tumawa si Buds. Magpinsan nga talaga sila. Ang ikinaaasar lang
Lalo ni Jake, masyado nilang kilala ni Buds ang isa't isa. Na kahit siguro anong sugarcoat o cover-up o pagpapanggap pa ang gawin nila, mahahalata pa rin iyon. Hinila ni Jake si Ella at tumingin kay Buds. "We have rules, bro." "I know," nakangising sagot ni Buds. Lumapit ito at binilungan si Jake. Pero uso ang annulment pinsan. And then, he walked away. Parang may galit sa kanya si Buds. At hindi alam ni Jake ay kung ano ang dahilan. Bakit parang trip pa nitong agawin ang asawa niya? That afternoon, nag-uwian na rin ang lahat. Sino John at Roxy umaasang mamimit ulit si Ella soon. Nauna sa mga umalis si Buds na pabor kay Jake. Naiinis na kasi siya dito. Walang makakahalata na may gusto si Buds kay Ella. Si Jake lang. Si Jake na kilalang kilala ito. Sayang, hindi niya nababasa ang isip nito. Iyon na nga lang yata ang kulang at alam niya na ang lahat-lahat dito. At alam ni Jake na ganoon din ang pinsan pagdating sa kanya. Alam na ni Buds kung ano ang kinaiinisan niya. At iyon ay ang nakikihati sa pagmamayari niya. Kahit asawa pa niya iyon na hindi niya mahal. Agad na umupo sa sofa si Ella. Pagpasok sa living room, nanatili lang na nakatayo si Jake. "Ang cool ng family mo." Tumingala siya sa lalaki. "They are friendly." Nahihiya pa talaga ako sa kanila but at least, hindi naman negative ang mga nangyayari at naging impression nila sa akin. "Wow," ngumisi ito. "Mukhang na-e-enjoy mo yung pamilya ko ah." She nodded. "Mabait naman sila eh." Si Buds, pinag-ekes ni Jake ang mga braso. "What do you think of him?" "Very approachable." Nakangiting sagot niya. "Lagi niya akong kinakausap." "Don't you find me approachable?" "Lagi kitang kinakausap." "Kinakausap o inaasar?" Taas kilay na tanong ni Ella. "Mas mabait ako kay Buds, Ella." Umiiling-iling si Jake. "I am hoping that you are not that type na madaling matukso." Natawa siya. "Paki-clarify?" "Hindi ka naman manhid." Naupo si Jake. "You know Buds likes you." Umusog siya ng konti palayo kay Jake. "Well, she's friendly." Ngumiti ito. "There's a very thin line between flirting and making friends." "Oh, really?" Tumayo si Jake mula sa kinauupuan. Wala na sila. "You know what that means?" "I don't know." She crossed her arms. Pinaningkitan ni Jake ang babae. Damn, it was like she saw and so much challenging him. "You still do your role. Be my wife." "Wala nga sila. Aarte pa rin ako." "Yes." Lumapit si Jake kay Ella. He stepped closer and closer. Inuyuko ng lalaki ang mukha kaya konti na lang ay magkakabangga ng mga ilong nila. Nang tingalain niya ito. "Because this will also be your payment for what you did to me." She rolled her eyes. "Your vendetta, huh?" Umalis na si Jake sa harapan niya. "Let's just stop discussing about this." Nanlaki ang mga mata ni Ella nang paluin siya nito sa puwet. "Start with preparing a warm bath for me. Gusto kong magbabad sa bathtub." Napatitig lang siya kay Jake na dumiretso ng labas sa sliding door papunta sa pool. Umupo lang ito sa upuan doon na malapit sa bilog na babasaging lamesa. Napailing-iling si Ella. Ano kaya ang kalalabasan niya dito? Katulong? Handa na ang bathtub. In fact, masyado niyang na-enjoy ang pagbubuhos ng sabon sa tubig kaya nag-uumapaw iyon sa bula. Inilubog niya ang isang kamay sa tubig. Maligamgam pa. Naisipan na niyang tawagin si Jake. Pero pumasok na ito sa bathroom. A grin played on his lips. Tumitig ito sa bathtub. Masyadong mabula. She just shrugged her shoulders. Oh gosh, panik ng utak niya nang makitang inalis ito ng shirt at init siya iyon sa kung saan. Nakatingin ngayon sa baba si Jake at tinanggal ang belt sa pantalon nito. Yukong-yuko si Ella na aalis na sana pero hinablot siya ng lalaki sa balikat. "Stay." Binitawan siya nito para i-resume ang paghuhubad. "I need you to rub my back." Napalunok siya. Buti na lang at magkatabi sila ngayon ni Jake. Hindi niya ito makikitang nakahubad unless lumingon siya ng konti. Iniiwas niya agad ang tingin. Naghubad talaga ito. Sa presence niya. Napaantanda siya.
Narinig na lamang niya na tumapon ang umaapaw na tubig sa bathtub. Paglingon niya, nakaupo na doon si Jake. Hanggang baba nito ang bula sa bathtub. Inabot ito ang shampoo, naglagay sa palad at nag-shampoo. He stopped lathering. Napatingin ito kay Ella kaya siya napaatras. Para kasing naiirita ito. Ano na naman bang nagawa ko? She thought. Nakatitig ka lang dyan. Kunot noong tanong nito. Come here. Nagyuko na ulit ng ulo si Jake para ituloy ang pagsashampoo. Come there? Oh no, hindi siya lalapit. Ano naman ang gagawin niya dito? Paliliguan si Jake? Ano to, bata? Kaya niya na yan. Pagtalikod niya, nagulat siya sa galit na tawag ni Jake. Hala, oo na. Aatras niya pabalik dito. Lumapit siya sa bathtub at pumesto sa likuran nito. Hinanap niya ang sponge sa paligid at agad na nahagilap iyon. She bent a bit para abutin ang likod nito. Nilingon lamang siya ni Jake. Hindi ka ba nahihirapan sa ganyan? Lumapit ka pa ng konti dito para mas maabot mo yung likod ko. Tumayo si Jake at napanganga na lang when she saw him, that naked. Umayos lang ito ng pwesto. Umupo sa kabilang dulo ng bathtub, kaya mas lumayo ito at ngayon ay nakaharap sa kanya. She grinned at her facial expression. Namumula si Ella. Come! Binasa ni Jake ang buhok para matanggal ang shampoo doon. Jake, niyakap ni Ella ang sarili. Tinatakot mo na ako. Natawa ang lalaki. Tinatakot? How, my dear wife? Napalunok na lamang siya sa emphasis nito. His dear wife. I just want to rub my back and take a bath with me. A bath with him? Gusto na yata niyang panawan ng ulirat sa sinabi nito. Una sa lahat, never siya maghuhubad sa harap ng lalaking to o maliligo kasama ito. Nahihiya siya. At syempre, ayaw niya talaga. Maghubad ka na. Udyok ni Jake. Wow ha, parang andali lang ng ipinagagawa mo. Lalo niyang hinigpitan ang yakap sa sarili. He laughed lowly. Don't be shy. I've seen a lot of naked women, Ella. You won't make a difference. Oh my gosh, Jake. Namboboso ka? Ngumisi lang ito. Yung ngising nakakaloko. Take your clothes off. Take his bath with me, and I will tell you something that even your cousins know. Especially the reason why I've seen a lot of naked women. I'm not interested. Taas kilay na sagot niya. It doesn't matter. Come here. He paused. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, pabalik sa mukha niya. Now!